Magandang hapon o gabi sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Mayroon po tayong malupit na chika. Yung manager po ng Alyansa, si Toby Chanco. Kinumpirma niya ito pong pangakong pondo sa mga congressman na mga pumirma sa impeachment laban kay BP Sara. Talagang ikinuwento niya pa, no, na may kumausap sa kanyang dalawang tao, no. Itong dalawang tao na to ay bata ng speaker, no, at sinabi na i-release na itong pondo. Yun yung mga kwento niya, no. Talagang kinumpirma niya na may mga natanggap na pondo yung mga pumirmang congressman sa impeachment ni BP Sara. Legit po ito dahil siya mismo ang nagsabi. At siya mismo nagsiwalat. Ibinulgar niya yung mga pagpaplano sa impeachment ni BP Sara. Kung sino ang mastermind nito. Ha? Ganon din po yung sa budget. No? At may mga kwento pa siya na usapan nila ni Presidente. So ito po ibabahagi ko po sa inyo. At ngayon na, hindi na po natin patatagalin. Ito po, mayroon pong interview sa kanya ang ANC, ABS-CBN yata ito. Pakinggan niyo po at tutukan. May data po ba kayo after the Hague naman? Yes, after the Hague, talagang na problema na tayo, no? Talagang naubos na yon. But what I'm saying is, yung impeachment kasi was beyond our control, no? Pwede namang hindi impeach nun eh. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din, June 2 pa rin yan itatackle ng Senate, no? So, ano nangyari doon? Di ba? Nagkaroon ng backlash naman talaga. Yung hate, there are external factors beyond our control. So, it is not an apples to apples comparison, no? Ang pag-usapan natin dito, yung totally within our control, yung impeachment. Kung hindi na ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka nagkaroon ng parang pattern. Isipin mo, una, in-impeach. Tapos, pinadala sa Hague. So, parang pinagplaplanuhan mo, di ba? But, kung wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin nila, sumunod lang talaga sa batas. Pero yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Okay, ang pinag-uusapan po nila dito, no? Kung bakit maraming kaalyado ng administrasyon, kaalyado ni BBM, ang mga natalo. Yan po yung backlash na sinasabi. Dahil po sa pagkidnap kay dating Pangulong Duterte sa ICC at yung impeachment ni BP Sara. So ito yung sinasabi na revenge or parang hate voting, no? Kaya nagkaroon ng mga maraming talo ng mga kaalyado ni BBM. So yan po yung pinag-uusapan nila. Okay, tuloy po natin. Okay, given what you said, bakit kasi given what you said bakit nga bakit pinilit? If you had these discussions within the administration noon, bakit pa ipinilit yung impeachment even despite your warnings sa kanila? Bakit pinilit yung impeachment? Hindi na ako sinama doon sa Hindi na ako sinama doon sa huling usapan. Okay. Pero doon sa mga nangyari, may duda ako kung bakit pinilit yung impeachment. Can you share with us or would you keep that to yourself muna? Alam mo, di ba galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? Okay. At hindi lahat because of the lack of time, hindi lahat ng items doon na-veto. Di ba? Yes. Di ba yung unang usapan dyan is malaking amount yung i-veto, di ba? Yes. Later on, maliit na lang yung na-veto, like 20 billion yata. Okay. So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay.
So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun ang, sa tingin ko, nung time na yon, yun ang iniisip kong nagtulak na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma tong mga to. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko noong ginagawa nila yan. Okay? Because there is no reason eh. Sasabihin ba may clamor? There was no clamor. Ang sinabi nila, alam ko, ang sinabi nila kay Presidente was hindi nila mapigilan yung clamor. Pero, RG, common sense naman, sinong politiko ang gustong may kaaway ka at gusto mong awayin yung Vice President entering an election? Yes. Tama. Tama. Ngayon lang po nangyari ito na nagkaroon ng impeachment sa oras o panahon ng eleksyon. Ngayon lang po yan nagkaroon. No? Dito po sa tinatawag nilang conditional release, ito po yung pangako sa mga pumirma. Alright? Ang nabalitaan natin is 150 million kada pirma. Okay, yung 100 para sa infrastructure project sa DPWH, no? Kung ikaw ang pumirma, may 100 million ka na pet project sa iyong lugar. At yung 50 million, yan po yung sa AKAP, AX at sa iba pa, no? So 150 million. At doon po sa sinasabing clamor, yan po yung ginawang dahilan nila kay BBM, no? Para ma-release itong conditional release budget. So, ibig sabihin, wala namang clamor, pero ang dinahilan nila, kasi may clamor. May clamor daw ang mga congressman na gustong i-impeach si VP Sara. Wala namang clamor. Ibig sabihin niloko, binudol, yung hari ng budol. Nauto nila si BBM. Ibig sabihin ba ganon? No? At ang isang tinitignan ko rito, corruption. Andyan na yan. Andyan na yan talaga. Dati ko pa tinitignan yan. Tuloy muna natin. Yes. Number 1. Number 2, lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. So, ang gustong mag-vote ng impeachment nung nag-rally na ang Iglesia ni Cristo supporting the call of the President na wag ituloy yung impeachment. Number 3, yung Presidente ayaw niya talaga nung impeachment because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with him na nagkataon yun yung nagpipirmahan, natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan. He did not even talk to me about it. Hindi naman niya sinabi, bakit hindi ka pumirma? Bakit, hindi man niya sinabi na, naka 215. Hindi niya talaga pinag-usapan. Kung hindi ako pumirma at gusto niya yan, di dapat natanggal na ako, di ba? So, paano kung sabi na yung conditional release ang naging motivation? Kasi, nung hino-hold na yung mga conditional release, kinausap ako ng dalawang tao ni Speaker. Oy. Okay? Oy. So, rin-request nila na ma-release yung mga conditional release. Sabi ko, hindi pwede. Sabi nila, yung mga yan pumirma sa impeachment. So, sabi ko, sino nag-authorize sa inyo ipangako yan? Ayun. So, I cleared with the President. Sabi, sir, kasi ganito sinasabi nila eh. Pinangako daw nila yung conditional release. Sabi niya, walang usapang ganyan. Oh. So, very clear. Okay. Talagang itinuloy nila to given kahit na alam nilang may potential effects dun sa election in terms of your slate. Bakit? Yes, tinipid lang. Because there was a bigger motivation. Ayun. The budget that you were talking about. Yes, di ba? Okay, tignan muna natin, RG, kung saan ba tayo nagsimula maggulo-gulo dito. Di ba?
Nagkagulo-gulo tayo dito nung pinilit nila yung budget na gusto nila. Diba? So, anong remedyo? Nag-veto. Hindi na-veto lahat. Ang sinabi, magkakaroon ng conditional release. O pagkatapos nagkaroon ng conditional release, hindi naman problema ngayon. Paano gagawin? O so, anong ginawa nila? So, At ang masakit dito is nadamay yung mga congressmen. Di ba openly naman, yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? yes. Yung sinasabi ko, hindi imbento yan. Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. Yes. Di ba? Yes. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Kasi iipitin po yung pondo namin. Ayun. Yung mga hindi pumirma, ano sabi nila? Inipit kami. So how can there be a clamor when there was pressure? Okay. Tama. Alright, putulin ko muna, no? Ito yung sinasabi kong corruption, ano? May dalawang tao na kumausap daw kay Toby Tiangco, no? Dalawang tao ng leadership, si Speaker. Dalawang tao po ni Speaker na kumausap kay Toby na i-release ang conditional release, no? Sabi ni Toby, kinausap niya si Presidente, wala daw usapan na ganyan. So walang hindi ini-expect ni BBM yan, no? Sabi naman ni Toby, there was bigger motivation. Sabi nung nagtaga-interview, the budget. So ito yung corruption. Kumpirmado po na ang campaign manager na mismo itong nagsasabi, no? Isiniwalat niya talaga na kasi yung pong alam natin na insertion sa 2025 budget is nasa 288 billion pesos. Yun yung sinasabi nila na pork barrel para sa mga congressman. Pero mamaya kikwentahin po natin. So, nandito po yung malaking korupsyon. Dahil yung mga ibabayad nila or ibibigay nila na pondo sa mga congressman, yung tinatawag na conditional release, may malaki pong sobra dyan. Mamaya kikwentahin po natin. Sino bang tinutukoy niya na leadership? Di ba ang speaker? So, ang speaker mismo ang pasimuno ng impeachment. Tuloy natin. Sorry. So, sino ang nagpilit nitong Ayan. impeachment Ayan. at the expense of your election slate? Sino ba pwede magpilit? Alam mo, pwede ba itong mangyari nang hindi alam ng leadership ng House? Ayun! You're talking about the speaker. Ayun! Yung leadership, sila nanahan dyan. Wala nga kasi ako doon nung pinag-usapan, di ba? Hindi na nila ako sinama. Because they know from the very start, hindi talaga ako pabor sa impeachment, no? When you brought this up with the president, itong mga warnings po ninyo, anong naging reaction ni presidente? Hindi. Okay, ganito, no? Ganito. Ang sinabi ko lang nung the day of the nagpipirmahan, sinabi ko lang sa kanya na hindi dapat pirmahan. Sabi naman niya talaga, hindi naman talaga dapat matuloy. Sabi ko kasi, wag before elections, pag-isipan mabuti, because aside from the political consequences, there are many other consequences. Political is just one of the consequences, di ba? Like what? We've got ilang impeachment proceedings na, di ba? Madugo yan di ba? It's very divisive. Tapos sasabay sa election, di ba? Okay, patuloy ko ulit, ano? So, sinasabi ni Toby Tiangco, hindi talaga pabor si PBBM sa impeachment. Okay. Kayo po, tatanungin ko, naniniwala ba kayo na talagang kontra si PBBM sa impeachment kay BP Sara? Sabihin natin oo. Sabihin natin oo. Pero bakit hindi siya nasusunod? Ito ba yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na he is a weak leader?
presidente ka, ikaw yung pinaka. Pag sinabi mong pinaka, wala nang tataas sa'yo. Ikaw yung pinaka makapangyarihan. Pinaka malakas ang impluwensya. No? Sa Congress, sa Senate, kaya pong impluwensyahan yan ng presidente. Kung ayaw mo, ikaw ang masusunod dyan. Pero bakit hindi siya nasusunod? Dahil ba sinabi ni Pangulong Duterte talagang he is a weak leader. Kahit nga judiciary, kaya niyang impluwensyahan yan eh. Dahil siya ang pinakamakapangyarihan na leader, na politiko, tao sa buong Pilipinas. Pero parang hindi, no? Kasi sa budget lang ayaw niya pala nun. Pero hindi siya yung nasusunod, no? Yung sinabing pagbito, yan ang remedyo, bito. Pero hindi niya rin nabito, 20 million lang. Ilan ang insertion? 288 billion, yan ang pagkakaalam ko. Sinalpak yan sa budget ng DPWH. Okay, tuloy natin. So napag-usapan na lang namin yan later on when I was reporting to him na pinipressure ako i-release yung mga conditional release kasi ipinangako daw. Sabi niya walang pangakong ganyan. That's why until now, naka-hold talaga yung mga doubtful, yung mga projects na hindi natin sigurado. So that is. So ngayon, may pressure na naman na gusto nila ma-release yung mga conditional release na yun. So all this considered is what gives you led you to the conclusion na self-inflicted yung pagkatalo ng administration slate. I'm not saying self-inflicted totally. Okay. Yung Mindanao kasi makikita mo yung boto nung administration doon ng opposition doon. Mga 90+%, di ba? Yung kunyari sina Bongo, sina Bato, ang tataas ng ano nila sa survey doon, di ba? At hindi na namin na bawi yon. So, tatanong, what was the adjustment I made? The adjustment I made was not to go to Mindanao. Yeah. Di ba tinatanong niyo ako lagi and I was avoiding that question. But that was the adjustment I made because why will we go to Mindanao, spend resources, spend time, yes, na namin makumbinsi yung tao doon. So punta na lang kami doon sa lugar na may makumbinsi kami. Number two, if we go there as an alyansa, instead na makasingit-singit yung mga kandidato namin as an individual, pag sinabing alyansa, ayaw namin dyan. So ang ginawa, sumingit-singit yung kandidato, baka pagbigyan sila kung isa-isa sila. So those were the adjustments made. Sir, so now that tapos na yung election and you're already doing a post-mortem of the campaign and what happened and going into the 20th Congress. So sa tingin nyo ba paano magiging itsura ng 20th Congress given itong ganitong klaseng sitwasyon? Ayan. I don't know. It will be up to the members if they want to continue with what was the previous, what is the present 19 Congress, or they want things differently. But it's up to the members naman. It's not up to me. Okay. But isn't usually the speaker the vote of the president or the choice of the president? Okay. Siyempre, we shouldn't take away naman the will of the congressman, di ba? Lalo na in this after this election na nakita nila yung backlash, di ba? So they will have to vote and they will have to think of what is good for the country and what is good for the institution. Di ba? Ang kailangan lang naman doon is supportive of the legislative agenda of the president, di ba? Never miss a story. Alright. So magandang abangan yan, ano? Kung ano bang mangyayari sa 20th Congress. So, saka na natin pag-usapan yan siguro sa ibang vlog. So, sinabi, naka-hold yung ibang conditional release, yung mga project, no? So, eto siguro yung 100 million. Baka yung hindi masyadong malakas, yung pinangakuan, kawawa, yung pumirma, tas natalo pa siguro. Hindi na may re-release yun. Wala na sila sa
pwesto, hindi na sila congressman. Natalo nga eh. No? So, parang binudol lang din sila. No? Parang tinakam lang sila. Tinakam lang. Ano nangyari? Ano napala nyo sa kakapirma nyo? No? Doon po sa mga pabor, mga kababayan natin, pabor daw sila sa impeachment. Pera natin yung nawawala. No? Pera ng bayan yung nawawala. Baka hindi nyo alam na para sana sa mga anak nyo sa edukasyon, para sana sa mga nanay, tatay nyo, sa lolo nyo, para sa kanilang kalusugan, nawawala. Yan po yung pinapaboran yung impeachment kay BP Sara. So, hindi lang impeachment ang bigger motivation. Yung budget. Yung budget po, para saan? Ay ano bang pangarap ng leadership sa Kongreso? Ano bang pangarap niya? 2028? Nako. So, hindi po tayo nakakasiguro, hindi natin alam. Ito ang suspetya ko. Kaya pinilit ng leadership na Kongreso ang impeachment kahit magka-leche-leche yan at nagkatalo-talo nga sila, no? Kawawa talaga yung mga ibang pumirma. Kasi hindi siya sigurado. Ito ulitin ko Kaya pinilit po itong impeachment ng leadership. Kasi hindi po siya sigurado na sa 20th Congress siya pa rin ang leader. Nakuha nyo? So, kaya, sabi nga nito ni Tiangco, may pressure na naman tungkol sa conditional release. Pinipressure ang presidente. Ha? Narinig nyo naman, di ba? Pinipressure. Bakit? Kasi nga, baka sa 20th Congress, hindi na siya yung leader. No? Pondo. Kaya inapura yung impeachment. No? Kaya inapura. Kahit election pa yan, inapura. Para sa pondo. Bakit? May pinaghahandaan. Ano yon? 2028. So, kitang-kita ko yung mga garapalang korupsyon para na rin sa lahat ng mga magnanakaw sa mga kurakot na politiko. Ang nakikita ko, hanggat nakapwesto, limasin na natin. Parang gano'n. Yung mga kurakot lang na politiko, marami pong matutuwid at mababait na mga politiko tayo dito sa Pilipinas. Pero sila na mga kurakot, yan ang nakikita ko. Hanggat nasa pwesto, garapalin na natin. Limasin na natin. Yan yung nakikita ko kay leadership. Yan po. Kaya sa mga kababayan natin na pabor daw sila sa impeachment ni BP Sara, okay lang sa inyo yan na dinadambol na yung pera ng bayan. At lahat ba ng nakuha nilang ayuda, pondo para sa ayuda, lahat ba yan pinamigay nila? O yung iba dyan nagamit sa kampanya nila? Or yung iba dyan shoot sa bulsa? Kitang-kita naman natin kung paano nila minamaniobra yung impeachment, no? Inumpisahan nila sa gawa-gawa na ebidensya at confidential fund daw, no? May ninakaw si BP Sara na confidential fund. Confidential po yan. Hindi po yan dapat isinisiwalat. Confidential. So, dito po sa interview kay Toby Tiangco, parang ang napapasama dito ang presidente. No? Parang siya yung napapasama sa mga kagagawan nitong mga leadership. So, kung ikaw yung napapasama, ang hihina mo talagang presidente. Di mo ba? Ganun lang kasimple, no? Kasalanan din ng presidente because he is a weak leader. Ano sabi ni dating Pangulong Duterte noong panahon na tungkol po sa mga kaalyado,
sa mga alipores ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya'y nakaupo. Anong sabi nila? Gusto nilang i-impeach si dating Vice President Leni Robredo. Eh, di ba? Nasa TikTok yan. Anong sabi ni Pangulong Duterte? No? Wag yan. She is elected by the people. Ibinoto po ng tao si dating VP Leni. Kaya ayaw niya. Pero gusto po ng mga kasama ni dating Pangulong Duterte na i-impeach. Kasi nga, panay ang banat eh. Ang banat ni Leni kay Pangulong Duterte. Pero ano sabi ni Pangulong Duterte? Ha? Parang sinisindak niya yung mga tao na gustong ipa-impeach si VP Leni. Sabi niya, wag, hindi pwede. She is elected by the people. Dapat ganun katapang. Hindi weak. No? So, dito po sa naipamigay na budget at sabi ni Toby hindi pa pala nare-release lahat, ano? Pero may pressure na naman, no? Ang nabalitaan natin na pumirma is 235 congressmen. Di po ba? At ang bali-balita is kada congressman is 150 million. So mayroong infrastructure project at AX, AKAP, no? 150 million. So 235 times 150 million is equal to 35.2 billion pesos. 35.2 billion pesos. Eh, mayroon pang mga binabayarang attack dog. Sino ba yung mga attack dog na yan? Yung lagi mong naririnig, no? Na nagsasalita sa ICC, lagi mong naririnig nagsasalita sa impeachment ni VP Sara, yung palaging nagpapa-interview. Ayun, yung mga attack dog po yan. Isama mo na dyan yung mga troll, no? Mga vlogger, mga media. Oh, eh, may payout yung mga yan. Payout, no? Pero magkano ang insertion? 288 billion. Magkano lang yung yung sa mga congressmen? 35.2 billion. Plus itong mga attack dog at etc. Eh nasaan po yung magiging sobra nito? Pag inirelease yung pork barrel na yan. Eh yung pork barrel na yung mga pumirmay 35 billion lang. Ang pork barrel is 288 billion. Saan pa nila gagastusin yan? Ang daming sobra niyan. No? Kaya may pressure na naman pala kasi hindi sigurado kung siya pa rin ang leadership. Diba? Pwedeng magrigodon po eh. Kahit sa Senado, alam nyo ba yan? Nanganganib din si Chis Escudero kung siya pa rin ang leadership. Kaya hanggat nasa pwesto dapat ma-release to. Ha? So yan po yung nakikita natin na corruption. Hindi lang impeachment. Hindi lang. Pati pera. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye!